Yun. So, andito na tayo sa Daang Katutubo. Coffee shop pala yung pinakapangalan nito. Ayan. So, ito yung pinuntahan namin nung nakaraan na hindi ako nakapagpalipad ng drone. Ang ganda nitong ano na to, lugar na to, oh. Diba? Kitang-kita mo din dito yung mga bundok. Ayan, ipinliparan natin ng drone. Yan, paikot yan. Pati sa mga ibang side dito, kita din yan. Yan lang. Umaambon-ambon dito sa pupuntahan nating campsite. Parang Eiffel Tower. Grabe na yung pag dito sa may parting taas na to. Yun, oh. Hindi mo makita ka sa dulo kung walang ilaw. Eh, grabe. Saan ako napunta? Sa iba ako napuntang daan. Ah, dapat kaliwa ako kanina. Star Plaza Hotel Dagupan. Kulay chocolate pa rin yung tubig. Doon part kulay chocolate na yung tubig, pero dito green pa rin sa may kailugan. Dami nagbebenta dito ng mga talaba. Ayun, no. Dito sa Pangasinan sa may Barangay Lukaw bago mag-Arco. Fresh buko. Nahinto ako dito sa may anong barangay po to? Lukaw pa po ba to? Hindi. Dayaman. Ay, Barangay Dayaman. Bilay ko ng buko, pero yung buko nila naka-ready na sa plastic. Pwede mo siyang butasan. Tapos meron silang straw dito. Ayan, pagka gusto nyo mag-straw. First time kong makabili ng ganitong buko juice. Yung naka-ready na siya na naka-plastic, tapos iinumin mo na lang. Puputasan mo na lang. Fresh po yung buko nyo, walang asukal, ah. Natural po lahat, no? Salamat po. Natural, hindi matamis na sobra, hindi matabang. Natural na ano, buko juice. Ito yung masarap. Sarap. Saan po nanggagaling yung mga buko nyo? Dito lang po? Dito lang po galing? Ah, sa Agno. Yung Agno, Pangasinan Agno po, no? Okay. Mga fresh buko. Sa Agno, dito din sa Pangasinan. Dito sa may harapan nila, may mga ano dito, ang gaganda ng design ng mga furniture nila, oh. Mukhang mano-mano to. Oo, mano-mano. Ginagawa yung mga design. Ang lawak. Ang dami nilang binibenta. Ito pa yung mga magagandang design, no? Pati ito, ang ganda din ito. Okay. Magandang araw. So, ngayong araw, may pupuntahan tayong bundok. Aakyat tayo. Yun nga lang, walang final kung hanggang saan tayo makakarating. Pero sigurado papalik tayo ng bundok ngayon. Tapos, depende kung may makikita tayong campsite na magandang campsitean. At depende rin kung
uulan ng malakas or hahangin ng malakas, baka umuwi din tayo or umalis tayo. Pero yun, so ngayon babalik tayo ng bundok. Dito na tayo sa may Binmaley. Padilla Bridge. All these dried up bones are running wild on this old night. Sitting by the traffic lights, don't know. I don't know if I should go. I once called this home. Same old rusty fence and cracks and dents, puddles in the pavement. Yet Bugalion Bridge. I don't know which way to go. Endless nights in candlelight, open wounds that just don't feel quite right. Hollow eyes and dried up cries, all will fade come daylight. Come daylight, will it be alright? Come daylight. Di nakita ako magandang spot dito sa may baba nitong Bugalion Bridge. Tingnan lang natin. Eto ditong part yung papasok. River Palm Hotel Resort Restaurant. Tingnan lang natin dito. Mukhang napakaganda nung baba. Doon sa may mismong harap ng ilog. Tapos maganda yung pagkakaayos ng mga parang tapakan niya pababa. Basta tingnan nyo pagka nakapasok tayo. Shout out sa Immortal Bag. Ayan, lagi nating gamit. Lagi nating nilalagyan din ng mga iba't ibang mga gamit natin dito. So, yun. Na-expand to. Pagka inangat tong ayan, naaangat yan. Kaya mas lumalaki siya. Mas marami yung nalalagay dyan. Ito yung top box bag ni Immortal Bag. Ayan. Lagi ko itong dali. Lagayan ko yan ng mga damit na yung madumi, yung pinaggamitan, tsaka ng mga ibang mga gamit. Tapos syempre, shout out dito sa ating gulong sa Shipa Tires. Ayan, Shipa. Sa murang halaga, makakatipid ka. Sure na quality pa. The best, Shipa. Okay, so nandito na tayo. Dito sa may ilalim nga nitong Bugalion Bridge. Etong nasa taas natin, ayan. Bugalion Bridge yan. Ito yung sinasabi kong ilog. Maganda ng ilog. Oh. Meron siyang mga tapakan. Ayan. Tapos dong part, ang haba pa nung pwedeng puntahan dun. Ito nga yung sakop ng River Palm. Itong resort dito. Sa restaurant. Sakop daw yan hanggang dun. Sa may part dun. Malawak. Pero ang ganda nito oh. Pati dito sa kabila. Mahaba pa din. Sarap tumambay dito. Sarap magpahipahinga dito. Pag wala yung nagja-jackhammer. Yun yung nadidinig yung tunog. May nag-aayos nitong tulay eh. Pero kahit meron naman konting ingay, masarap pa rin dito. Dito ka sa harap ng kailugan. 'Di ba?
Medyo kulay kape lang yung ilog. Nag-uulan eh. Ganyan talaga. Pati dun sa kabila meron din. Hindi ko lang alam kung ano na yung nakakasakop dun. Pero parehas din halos nung design. Merong ganyan sa gilid. Sarap tumambay dito. Kulimlim pa naman. Kanina maaraw na maaraw eh. Ngayon kumulimlim. Si kuya namimingwit dito or namimiwas. Gandang hapon po. Ano nahuli nyo dyan kuya? Yung snapper saka pakoko. Snapper ba koko? May huli na po kaya? Yung attraction, malit ka lang, 4 fingers lang. 4 fingers. Malalaki na din po yun no. Pero kahapon, nakakuha ko mga mag-iisang kilo. Mag-1 kilo. Ano ba yung laging maraming may nahuhuli naman lagi? Meron. Naman. Kahit medyo malabo pa nga eh. Oo nga po eh. Anong tawag po sa mismong ilog na to kuya? Ano ito eh. Parang tapos ng Agno River to kasi eh. Karugtong ng Agno. Ang tawag kasi dito, riverside sa Banyaga. Tapos diretso na po ito ng dagat. So, tagos ng ano to, Ay, sa dito. Sa may Baywalk sa Lingayen. Baywalk dito sa part dito. Kasi dyan, yung tulay na yan, sa Dumalandan na yun eh. Apo, Dumalandan Bridge. Dumalandan Bridge na yan. Dire-diretso. Ano yan, tagusan na ng ano to eh. Ang alam ko sa may Aguilar, mga ganyan. Apo. Tagos na rin ng ano yan, Kamiling. Alam ko, tagusan na kasi ito eh. Tagos na ng ano yan. Apo. Ang layo pala nung dugtong nung ilog na to. Oo. Kasi nga po Agno kasi mahaba talaga yung Agno River eh. Tagos na ng Agno River yun. Apo. Ito pala yung mga huli ni Kuya. Uy, malaki din to. Yun oh. Ito yata yung bakoko na sinasabi ni Kuya. Ang laki din oh. Tapos ito pa yung isa. Cream dory. Tama ba tawag dito? Sa Tagalog is anduli. Ayan. Malaki-laki din. Okay. So 40 minutes na lang. Nandun na tayo sa pupuntahan natin mula dito. Morning. Hey, good afternoon kuya. Kuya, salamat. Salamat po. Buti pinapasok tayo ni kuya. Pinasilip tayo sa loob. Sa may ilog. Ay nako. Mukhang uulanin na naman yata tayo. Ang laki na naman ng dilim eh. Ito na yung karugtong ng bundok na pupuntahan natin. Ayan na yung mga kabundukan sa gilid. Ang habang kabundukan yan. Ang laki ng kalabaw. Ito na yata pinakamalaking kalabaw na nakita ko. Then sa may Bugalyon, Pangasinan. Sa school maliliit lang, eto ang laki oh, pati yung tao. Ate. Ang laki. Full tank pa na. Gas up na tayo dito. Malapit na tayong lumiko pa kanan. So baka wala na tayong madaan ng gas station para makapagpa-full tank muna tayo. Malapit na, konti na lang. Pakita na tayo. Tama lang yung pagas natin kasi papanik tayo ng bundok para sigurado tayo. Baka wala na tayong makargahan dun. Nandito na tayo sa papasok. Eto, dito sa kanan na to. Ayan. Pinasok na natin to ng nakaraan. Yung hindi ko napaliparan ng drone, sisilipin natin ngayon para mapaliparan natin ng drone. Sana pag hindi umulan, ayan, titingnan natin. Tapos ito din yung papunta ng Daang Katutubo. Isa lang yung daan nila. Tapos may nakita akong campsite dito. Pagka pwede, camping tayo. Okay, pasok na tayo. So
So dito pala, bago kayo makadiretso doon sa Daang Katutubo, may babayaran muna kayong 20 pesos dito sa Barangay Hall para yun sa environmental fee. Tapos nagtanong-tanong na din ako doon kung nakakadiretso na ba ng Daang Katutubo hanggang Daang Kalikasan. Ang sabi nila hindi pa raw pwede. May mga militar daw doon na nakabantay or pulis, haharangin kayo at hindi kayo patutuluyin. So bawal pang pumanik, bawal pang dumiretso doon. Eto na, Daang Katutubo na yung inaakyat natin na to. Grabe yung tarik! Yun. So, andito na tayo sa Daang Katutubo. Coffee shop pala yung pinakapangalan nito. Ayan. So, ito yung pinuntahan namin nung nakaraan na hindi ako nakapagpalipad ng drone. Pero buti ngayon, walang ulan. Kaya makapagpalipad tayo ng drone dito. Ang ganda nitong ano na to, lugar na to, oh. Diba? Meron din sila dito mga TP hut or TP house sa gilid. Ang ganda. Native yung mga dating. Kasi mga kawayan. Tapos, mga kahoy, mga pawid yung mga ginamit nila. Ang ganda dito, oh. Pati yung mga upuan nila. Ganun din, kahoy din. Ito pa. Meron pa dito tuloy na kahoy. Ang ganda. Oh, di ba? Hanggang dito sa may dulo. Ayan. Ganun pa rin. Mga kahoy kawayan pa rin yung gamit. Meron pa din dito. Uy, may swimming pool yun. Silipin natin yung pool nila. Yun, mukhang malaki din yung pool nila dito. Ayan, oh. Oh. Malaki din yung pool. Tapos, meron din sila ditong duyan. Eto. Duyan. Siyempre, kitang-kita mo din dito yung mga bundok. Ayun, yung pinaliparan natin ng drone. Yan, paikot yan. Pati sa mga ibang side dito, kita din yan. Stig. Ganda. Eto, so bumili muna ako dito kila ate nitong milk tea. Eto, 60 pesos, may milk tea ka na. Milk tea yung inumin ko kasi medyo nainitan ako dun sa biyahe. Ang init. Pero dito, medyo malabig na kasi. Umulan po ba kanina? Opo. Umulan. Ayan. Mango shake. Tapos, ano pa yung mga meron nyo dito, te? May mga pagkain din dito, ano? Milk tea po, meron po tayong fries, burger, shumai, mga ganun po. Kanin at ulam. Ayun. Kuya part na to. Sige, te. Thank you. Ayan, inom muna tayo nitong ano, pampatanggal ng init. Okay. Huh. Palamig. Sarap. 60 pesos. Tapos, andito ka sa view.
Dudungo ka dito sa napakagandang view dito sa gilid. Tanaw na tanaw mo yung mga kabundukan, tsaka yung mga ano dito, nagagandahang mga malalaking lupain ng mga taniman. May entrance nga pala dito, 20 pesos lang. Sa environmental fee din dito, sa mismong lugar na to. Pero solid. Ganda ng lugar. Ang bagal naman nila. Ang daming mga pine tree dito. Kabilaan, no? Yan lang. Umaambon-ambon dito sa pupuntahan nating campsite. Ay, ang ganda nito, ah. Parang Eiffel Tower. So sana hindi umuulan dun, kasi dito may ambon. Tapos mukhang kakaulan lang dahil basa yung kalsada. Kaya to, papakit kaya to. Ha? Private. Ayan na. Hindi ko alam kung hamog yun o ulan dun sa taas, oh. Sana hamog lang to. Pero may ambon, duda ako dito. Whew. Testing. Papag na. Lamig na dito. Whew. Ang daming buhangin. Mukhang doon pa tayo sa may pinakatuktok doon. View deck yung pupuntahan natin, eh. Grabe na yung pagdito sa may parting taas na to. Oh. Di mo makita ka sa lubong kung walang ilaw. Kita ka lang ng konti pagka nandito sa may parteng harap, pero pag medyo malayo wala, hindi mo nakita. Ayun, no? Eh, grabe, saan ako napunta? Bakit naiba yata yung mapa? Wala bang ibang daan? Bakit naging pabalik ako? Tayo. Zero na dito, oh. Yung malapit kita pa, pero yung malayong konti hindi na kita. Yari tayo nito. Bakit na iba yung mapa? Nagre-route sa iba ako napuntang daan. Ah, dapat kaliwa ako kanina. Balik tayo. Dapat hindi ako dumiretso. Okay na. Meron na tayong matutuluyan o pagkakampingan ngayong gabi. Yun nga lang, hindi tayo dun mapupunta o napunta dun sa plano ko sanang pagkampingan. Dalawa yung pinagpipilian ko dito. Pero ginabi na tayo kahahanap, hindi natin nakita yung dalawang pagpipilian ko sana. Pinuntahan ko yung isa dun sa may lagpas dito sa view deck sa Mapita, pero wala din. Hindi ko alam kung sarado na or iba yung daan papunta dun. May nakita kasi kung
gate na sarado na kahoy, pero hindi ko alam kung yun nga yung pinakadaan dun. Mabuti na lang, meron tayong nadatnan dito, malapit sa may Mapita View Deck na mga tao. Si kuya, hindi ko na lang natanong yung pangalan, tsaka si ate na may-ari ng tindahan na itong pinepestohan natin ngayon na kakainan natin. Ang sabi ni ate, pwede naman daw akong pumesto dito ng pagkain, tapos pwede na rin daw ako magsabit ng hammock dito. Pwede kong pumesto. Ayun, buti na lang, meron magandang loob sa atin na magpatuloy at pwede naman daw talaga dito malapit sa Mapita View Deck. Hindi ko na mapapakita yung peso kasi madilim na. Bukas nyo na lang tingnan sa video natin o bukas ng umaga papakita ko sa inyo. Tapos hindi ko pa alam kung saan ako magsasabit ng hammock dito. Trip ko yung hammock ngayon para maiba naman. Nung nakaraan kasi puro tent yung gamit ko din. Ayun. Kain pala kayo. Kain tayo. Ito nabili ko kanina doon sa labas. Binagoongan na baboy. Tapos kanin. Pinabalot ko na lang. Hindi ko kasi sure kung may mabibilan akong pagkain dito. May mga tindahan naman pala dito. Kain tayo. Okay, so di pa tayo dito. Dito ko planong magsabit ng hammock kasi may mga puno dito. Yun nga lang, pag umulan, malamang bumalik tayo dito kasi paulan-ulan, paambon-ambon. Pero sana wag umulan para dire-diretso na tayo dito makatulog. Tsaka para okay yung pahinga natin. Okay na, dito tayo magtatayo ng magsasabit ng hammock natin. Okay na. Sana huwag umulan. Okay na. Tulog na tayo. Kita-kits na lang bukas.